Noong unang panahon sa Pilipinas, maraming mga palabas pambata ang nagbigay saya, aral at inspirasyon sa mga batang Pinoy. May mga show na minahal ng nakaraang henerasyon ngunit hindi na inabot ng mga kabataan ngayon. Sa video na ito, ating babalikan ang mga programang minsang naging bahagi ng paglaki ng maraming Pilipino. Mga palabas na puno ng kwento, katuwaan at mahalagang aral na hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga nakapanood nito. Una ay ang Kuskus Balungos. Ang Kuskus Balungos, isa pang palabas sa telebisyon na idinirehe ni Johnny Manahan na nakatuon sa kabataang manonood ay nagturo ng mahalagang pagpapahalaga tulad ng pagtutulungan, disiplina, pagkamalikhain at nasyonalismo. Ito'y ginawa ni Kichi Benedicto at sinulatan ng isang pangkat ng mahuhusay na manunulat na kinabibilangan ni Rafi Oyales, Doming Lanticho, Rowie Morales at Ed Morales. Kabilang sa mga bumubuo ng palabas ang ilan sa mga di malilimutang artista na nagmula sa Kaluskos Musmos, sina Herbert Bautista bilang Napoleon Guidote, Maricel Soriano bilang Abigail Cruz, Myla Gumila bilang Evangeline Cortez, Seyfried Garcia bilang Francis Placido at Sharon Manabat bilang Amalia Makatangay. Pangalawa ay ang Kaluskos Musmos, isa ring tanyag na palabas na komedya para sa mga bata noong dekada 80 na nagsilbing simula ng karera ni Maricel Soriano sa industriya ng showbiz. Ito ay pinroduce ni Amy Marcos at idinirect ni Johnny Manahan. Itinuturing ang programang ito bilang pinagmulan ng mga sumunod na palabas tulad ng Batibot, Ang TV at maging ng makabagong Gawin Bulilit. Kabilang sa mga kilalang miyembro ng cast nito sina Maricel Soriano bilang Jacqueline Pusit, Myla Gumila bilang Mercedes de Brazo, Dranre Belleza, Herbert Bautista, Chichay, Bert Tawa Marcelo at Gary Lising. Pangatlo ay ang Uncle Bob's Lucky 7 Club. Para sa mga lumaki noong dekada 60 at 70, mahirap kalimutan ang Uncle Bob's Lucky 7 Club. Ang maagang palabas na ito para sa mga bata ay nilikha ni Robert Uncle Bob Stewart, isang Amerikanong war correspondent na naging personalidad sa telebisyon at kinikilalang nagtatag ng Republic Broadcasting System na kilala ngayon bilang GMA Network. Ang mga batang kasingedad ng 4 na taon ay maaaring sumali sa club ni Uncle Bob at bawat isa ay binibigyan ng Lucky 7 membership card na may lihim na kodigo sa likod. Samantala, ang mga batang nanonood sa kanilang mga tahanan ay nagsusulat ng mga liham kay Uncle Bob na kanyang masayang binabasa sa ere, isang bagay na lubos na ikinatutuwa ng mga bata. Ang palabas na tumagal ng 3 dekada mula 1961 hanggang 1992 ay lalo ring nakilala dahil sa masisiglang puppet na sina Spunky at Pancho, pati na rin sa mga pinakabagong modelong laruan na ini-endorso mismo ni Uncle Bob. Mula huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa mga huling taon nito, ang palabas ay pinangunahan na ng anak ni Uncle Bob bilang host. Noong 2006, pumanaw si Uncle Bob sa kanyang tahanan sa Phoenix, Arizona. Pang-apat ay ang Kulit Bulilit. Ipinalabas noong unang bahagi ng dekada 80. Ang Kulit Bulilit ay isa sa mga unang palabas sa telebisyon sa Pilipinas na nagpasikat ng konsepto ng edutainment, pagsasanib ng edukasyon at taliwan. Ang palabas ay isang pambatang variety show ng tampok, ang isang quiz bee segment kung saan ang mga batang mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa elementarya ay nagtatagisan ng talino. Tulad ng Kaluskos Musmos, ang Kulit Bulilit ay ginawa rin ni Amy Marcos. Panglima ay ang Batibot. Ang Batibot ay kinikilalang pinakasikat at pinakamatagal na umere na ganap na programang pantelebisyon para sa mga bata sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay hinango mula sa isang sinaunang salitang Tagalog na nangangahulugang maliliit ngunit matatag. Noong 1984, matapos magbigay ng lisensyang Children's Television Workshop para sa isang bersyong Pilipino ng Sesame Street, ipinalabas ang isang lokal na programa na pinamagatang Sesame. Sa simula, ginamit sa palabas ang parehong wikang Ingles at Filipino bilang medium ng komunikasyon. Subalit kalaunan, ganap na itong gumamit ng wikang Filipino nang ito'y umunlad at naging Batibot, isang programang nilikha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng CTW at ng Philippine Children's Television Foundation Incorporated sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo, mula sa animasyon at paggamit ng mga puppet hanggang sa pagkukwento at pagtugtong ng orihinal na musikang Pilipino. Naging epektibo ang Batibot sa pagtuturo sa mga henerasyon ng mahalagang pagpapahalaga sa buhay, pati na rin ang pagpapahalaga sa kanilang kultura at pamana. Sa tulong ng palabas, nakita rin ng mga batang Pilipino ang ilan sa mga pinakatanyag na tauhan nito, kabilang sina Kiko Matching, ang Pilipinong katumbas ni Oscar the Grouch, at Pong Pagong, ang Pilipinong katumbas ni Big Bird. Muling binuhay ang Batibot noong 2010 sa pamamagitan ng TV5. Sa kasamaang palad,
Hindi nakabilang sa pamilya ng Batibot sina Pong Pagong at Kiko Matching sapagkat ang mga karakter na ito ay eksklusibong pag-aari ng CTW na ang pakikipagtulungan sa PCTBF ay natapos na noong 1989. Pang-anim ay ang TV. Ang mga batang lumaki noong dekada 90 ay pinakamahusay na nakakaalala sa Ang TV dahil sa mga tanyag nitong katagang tulad ng 4:30 na, Ang TV na. Ang nasabing palabas ay isang youth-oriented na variety show na binubuo ng mga bata at mga preteens. Ilan sa mga naging kalahok nito ay lumaki at naging ilan sa mga pinakasikat at ginagalang na artista sa kasalukuyan, tulad ni Paolo Contis, Camille Prats, Angelica Panganiban, Sara Geronimo at Jolina Magdangal. At iba pa, si Johnny Manahan ay isa sa mga lumikha ng palabas. Kapansin-pansin na ang format ng Ang TV ay hinango mula sa palabas na pambata noong dekada 70 na Kaluskos Musmus na siya ring dinirect ni Manahan. Noong 1996, naglabas ang Star Cinema ng isang pelikula na pinamagatang Ang TV Movie, The Adarna Adventure, na pinagbidahan ng mga kasapi ng nasabing palabas. Pang-pito ay ang ATBP o At Iba Pa, awit, titik at bilang na pambata. Maaaring naalala mo pa ang ATBP o binibigkas bilang At Iba Pa bilang palabas kung saan mo unang nasilayan ang batang si Piolo Pascual bilang Kuya Miguel. Gayunpaman, naging hindi malilimutan ang programang ito sa mas marami pang dahilan. Mula sa mga kakit-akit na awiting nagturo sa atin kung paano magbasa at magbilang hanggang sa mga kahangahangang tauhang tulad ni Binibining Karunungan at Kapitan Bilang. Hindi nakapagtataka ng At Iba Pa ay halos nakipagsabayan sa kasikatan ng Batibot. Pang-walo ay ang 5 and Up. Sino mag-aakalang ang ideya ng isang 8 taong gulang na bata ay magbubunsod sa paglulunsad ng isang makabagong programang pantelebisyon na tinawag na 5 and Up? Mahilig manood si Zach Yuson ng The Probe Team, isang programang imbestigatibo na nilikha at pinangasiwaan ng kanyang tiyahin, ang mamamahayag na si Cheche Lazaro. Nang maisip niya ang konsepto ng isang katulad na palabas ngunit mga bata magsisilbing tagapag-ulat, nagpa siyang Probe Productions Incorporated na subukan ito. Ang nasabing episode na pinaunahan mismo ni Zach kasamang 2 pang batang tagapagbalita ay naging isang malaking tagumpay. Dahil dito, isinilang ang 5 and Up. Mula 1992 hanggang sa hindi inaasahang pagwawakas nito noong 2002, naging isang telemagazine na programang 5 and Up na nagtatampok ng mga maikling dokumentaryo na iniuulat ng mga batang host mula sa murang edad hanggang sa mga preteens. Ang palabas ay nagkamit ng iba't ibang parangal sa loob at labas ng bansa at nagsilbing tulay ng pagsikat na ilang mga kilalang personalidad sa telebisyon tulad ni na Ato Maraulio, China Hortaleza, Maxine Magalona at Trevor Cruz. Pang-siyam ay ang Sineskwela. Ang Sineskwela ay may tuturing na sukdulan ng isang programang edutainment. Sa pamamagitan ng dramatization, animasyon at simpleng visual effects, na ipapakita nito sa mga batang Pilipino na ang agham ay isang kapanapanabik na asignatura na dapat pag-aralan. Pinroduce ng ABS-CBN Foundation. Ang Sineskwela ay nakabatay ang format sa kurikulum ng paaralan para sa mga mag-aaral mula baitang 2 hanggang baitang 6. Kaya naman nakatanggap ito ng suporta mula sa Kagawaran ng Edukasyon o DepEd na nagtakda ng obligadong ipalabas ang isang episode ng Sineskwela sa bawat baitang nang hindi bababa sa 1 beses kada linggo. Ipinakilala rin ng Sineskwela sa mga batang ilan sa mga pinakanatatanging karakter sa telebisyon na hango sa agham, sina Agatom, Anatom, Palikpik, Kulitsap, Ugat Puno, Kuya Buk at Ate Winnie. Noong 2003, tinanggap ng Sineskwela ang prestihiyosong Youth Prize sa ika-20 Television Science Program Festival sa France para sa mga episode nito na tumatalakay sa polusyon at pagkasira ng Ilog Pasig. Pang-10 ay Bayani. Ang mga kabataang lumaki noong dekada 90 ay tiyak na maalala sina Ana at Noli, ang 2 pangunahing tauhan na sa tulong ni Lola o Lolo sa ilang mga yugto ay naglalakbay pabalik sa nakaraan upang makilala ang mga bayani ng Pilipinas, gaya ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gabriela Silang, Teresa Magbanwa at Melchor Aquino. Bukod sa iba, sa pamamagitan ng simpleng dramatikong pagsasadula, matagumpay na naipakita ng bayani sa mga batang estudyanteng Pilipino ang kahalagahan ng nasyonalismo at kung paano nagsumikap ang mga kalalakihan at kababayan noong nakaraan upang makamtan ang ating kalayaan. Pang-11 ay ang Hiraya Manawari. Ang Hiraya Manawari na ang literal na kahulugan ay sana'y matupad ay isang serye ng mga kwentong pambata na ipinalabas sa ABS-CBN na partikular na ginawa para sa mga kabataan. Ang palabas na ito ay hindi lamang naglalayong magbigay aliw sa mga manonood, kundi higit sa lahat, ito ay naglalayong magturo ng mahalagang aral at magpapahalaga sa buhay.
Bawat episode ng Hirayang Manawari ay isang kakaibang paglalakbay mula sa mahiwagang mundo ng pantasya hanggang sa mga totoong sitwasyon sa ating paligid. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, natututo ang mga bata ng iba't ibang mahalagang bertud at pagpapahalagang tulad ng katapatan, kababaang loob, tapang, pagmamahal, respeto, pagkakaibigan at iba pang mga asal na mahalaga sa kanilang paglaki at pakikitungo sa kapwa. Ang kagandahan ng palabas ay nakasalalay sa paraan ng pagtuturo nito. Hindi lamang ito basta nagdidikta ng tama at mali, kundi pinapakita nito sa mga bata mga sitwasyon kung saan ang mga pagpapahalaga ay maaring ilapat sa totoong buhay. Sa ganitong paraan, ang Hirayang Manawari ay naging gabay hindi lamang sa paghubog ng mabubuting asal kundi pati na rin sa paglinang ng malikhain at masinop na pag-iisip ng mga kabataan. Bukod pa rito, ang palabas ay nagtataglay ng mga makukulay at kapanapanabik na karakter at kwento na madaling nakakaakit ng atensyon ng mga bata.